Maagang gumising si Isabela ng araw na yon. Tulad ng nakasanayan niya, isinukbit niya ang kupas na bag sa balikat at tinulak palabas ng maliit niyang inuupahang kariton na ginagamit niya sa pangongolekta ng mga kalakal na maaari niyang ibenta sa junk shop. Simple lang ang buhay ni Isabela. Wala siyang magarbong pangarap. Ang mahalaga lang sa kanya ay makaraos sa bawat araw. Huminto siya sa isang tindahan kung saan madalas siyang makakuha ng mga karton. Habang inaayos niya ang mga nakolekta, marahan niyang itinulak ang kariton papunta sa gilid ng kalsada. Ngunit dahil sa bigat ng mga kargada, bahagya itong umusad pasulong. At sa parehong sandali, may paparating na itim na mamahaling sasakyan sa kabilang dulo ng kalsada. At ang nasa loob nito ay si Jeremiah Ford. Suot ang mamahaling tuksido at may bahid ng pagkainis sa mukha habang paulit-ulit na tumitingin sa kanyang relo. Hindi niya gusto ang araw na ito dahil ito ang araw ng kanyang kasal. Kasal na plinano ng kanyang pamilya at hindi naman niya ginusto. Nakaipit ang mga daliri niya sa manibela habang bumubuntong hininga. Just one ceremony at matatapos din ang lahat ng to. Bulong niya sa sarili. Ngunit may ibang plano ang kapalaran. Habang papalapit ang sasakyan niya, biglang gumulong ang kariton ni Isabela papunta sa gitna ng kalsada. Sumabit ang gilid ng kariton ni Isabela sa bumper ng kotse ni Jeremiah. Napahinto ang sasakyan at nanlaki ang mata ni Isabela. "Aray ko!" Napasigaw siya habang tinatakbo ang kariton. Lumabas agad si Jeremiah sa kotse na halatang nagpipigil ng galit. Tinignan niya ang kariton na nakasabit sa kanyang sasakyan. Mabagal niyang itinaas ang tingin sa babaeng may hawak nito. Mukha itong pagod kahit kakasimula pa lamang ng araw, may bahid ng dumi ang damit. Matalim ang mga titig sa kanya at hindi mukhang natatakot sa kanya. "Hoy! Anong klaseng pagmamaneho yan? Hindi ka ba marunong tumingin sa daan?" Lapakunot ang noo ni Jeremiah. Hindi siya makapaniwala. Siya pa ang pinagalitan? Excuse me? Ikaw ang nasa gitna ng kalsada. Eh bakit? Hindi ba kalsada din to para sa mga tulad namin? Napabuntong hininga si Jeremiah. Tumingin siya sa kanyang relo at 30 minutes na lang bago magsimula ang kasal. Napamura siya sa isip. Great! Just great! Tinignan niya ang kariton at ang gasgas na bumper ng kotse nito. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng sasakyan ko, miss? Nagtaas ng kilay si Isabela. "At ano naman kung mahal yan? Sinira mo kariton ko!" Tinulak niya ang kariton para ipakita ang baloktot na gulong. "Tignan mo to! Paano na trabaho ko ngayon?" Napapikit si Jeremiah sandali. Hindi ito ang gusto niyang mangyari sa araw na yon. Late na siya at ngayon ay may nakikipag-away pa sa kanya. Look, I don't have time for this. Hinugot niya ang wallet at naglabas ng ilang libong piso, saka iniabot niya kay Isabela. Ito, para sa damage. Hindi man lang gumalaw si Isabela para kunin yon. Sa halip ay lalo siyang napasimangot. "Akala mo ba, mabibili mo lahat ng bagay sa pera mo?" Napakunot ang noo ni Jeremiah. Hindi niya inaasahan yon. Karamihan kasi sa mga tao ay agad tatanggapin ang ganoong kalaking pera. Pero hindi ang babaeng kaharap nito. Ano? "Hindi ko kailangan ng pera mo." Lumapit pa siya sa sasakyan ni Jeremiah at tinignan ang gasgas nito. Tapos ay tinignan ulit si Jeremiah mula ulo hanggang paa. "Mukha ka pang ikakasal." Natahimik sandali si Jeremiah at saka napailing. Oo, bakit? "Kawawa naman yung babae." Nanlaki ang mata ni Jeremiah. Excuse me?
Kung ganito ka magmaneho, baka ganito ka din sa buhay. Halos mapatawa si Jeremiah sa inis. Sa dami ng taong nakilala niya, ngayon lang may nagsalita sa kanya ng ganito. You have no idea who you're talking to. Nagkibit balikat si Isabela. Wala akong pakialam kung sino ka. Napangiti si Jeremiah, isang sarkastikong ngiti. Pero may kakaibang ideya na biglang pumasok sa kanyang isip. Tumingin siya ulit sa relo. Late na siya at siguradong galit na galit ang pamilya niya sa simbahan. Naalala niya ang bride na hindi naman niya mahal ay naghihintay. At doon, biglang may paraiso ng kalokohan ang sumagi sa kanyang isip. Tinignan niya ulit si Isabela. Ang babaeng walang pakialam sa pera niya at kayang sagutin ang isang katulad nito. Lumapit siya sa dalaga at nagulat si Isabela nang bigla siyang hilahin ni Jeremiah papunta sa kotse. Hoy! Anong ginagawa mo? Sasama ka sa akin. Ha? Teka! Bitawan mo ako! Pinilit niyang kumawala pero masyadong malakas si Jeremiah. Binuksan nito ang passenger door. Baliw ka ba? Makinig kang mabuti. Tinitigan siya ni Jeremiah sa mata. May kakaibang determinasyon sa mga titig nito. Because of you, I'm late for my wedding. Napairap lang si Isabela. At kasalanan ko pa pala? Yes. Napatawa siya ng pilit. So now, you're going to fix it. Napakunot ang noo ni Isabela. Paano ko aayusin yan? Saglit na natahimik si Jeremiah. Pagkatapos, sinabi niya ang bagay na ikinabigla ng babae. Ikaw ang magiging bride ko. Nanlaki ang mata ni Isabela. Ano? Napangiti si Jeremiah. Parang gumaan bigla ang pakiramdam nito. Congratulations! Ikakasal ka na ngayon. Natulala sa Isabela. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ha! Sira ulo ka ba? Ngunit sa loob-loob ni Jeremiah, ito ang unang desisyon na ginawa niya para sa sarili. At kahit hindi niya pa alam kung ano ang mangyayari, sigurado siya sa isang bagay. Mas gugustuhin niyang pakasalan ang babaeng ito kesa ang babaeng pinili ng pamilya nito. At hindi alam ni Isabela na ang simpleng aksidente sa kalsada ay magsisimula ng pinakamagulong araw ng kanyang buhay. Hindi pa din makapaniwala si Isabela sa mga nangyayari. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas mula nang sabihing siya ang magiging bride at ngayon ay sakay na siya ng mamahaling sasakyan ni Jeremiah. Pakiramdam niya ay parang nananaginip ito o mas tamang sabihing parang bangungot. Sa kabilang banda, tahimik lang na nagmamaneho si Jeremiah. Napako ang mga mata nito sa kalsada at parang wala itong pakialam sa kaguluhang idudulot ng sarili niyang desisyon. Hindi na nakatiis si Isabela. Desidido ka na ba talaga dito sa ginagawa mo? Hindi siya tinignan ni Jeremiah. Oo. Bakit? Ano na namang problema mo? Hindi ako nagbibiro. Baka nakakalimutan mo. Kasal mo yung pupuntahan. Bahagyang napangiti si Jeremiah. Kaya nga kita dinala. Napairap si Isabela. Hindi naman kasi ako yon. May bride ka na. Saglit na natahimik ang lalaki bago nagsalita. Ayaw kong pakasalan ang babaeng yun. Napakunot ang noo ni Isabela. Bakit pumayag ka? Dahil sa pamilya ko. Huminto sandali ang kotse sa stoplight. At doon lang tumingin si Jeremiah kay Isabela. Pero ngayon, may dahilan na ako para hindi ituloy. Napanganga si Isabela. Ako pa talagang ginawa mong dahilan? Napabuntong hininga siya at napasa po sa noo. Naku po, mapapahamak ako nito. Biglang nagseryoso ang mukha ni Jeremiah. Hindi ka mapapahamak. Sabay tingin sa dalaga. Tutulungan ko pa ang kapatid mong may sakit.
Natigilan si Isabela at nanlaki ang mata nito. Paano mo nalaman? Narinig ko kanina. Habang nag-aaway tayo, may binanggit ka. Napayako si Isabela at naalala niya kung paano niya nabanggit ang tungkol sa kanyang kapatid na si Miko na matagal nang may sakit at kailangang maoperahan. Wala siyang pera para doon kaya nagtsatsaga siyang mangalakal at makapag-ipon. Sasagutin ko ang lahat ng gastos. Mabilis na napaangat ang ulo ni Isabela. Bakit? Kapalit ng pagpapakasal mo sa akin. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Matagal na walang nagsalita at pagkatapos ay mahina siyang bumuntong hininga. Grabe ka. Napapikit siya. Alam niyang mali ito at baliwang makakaisip sa ideyang yon. Pero sa kabilang banda, naisip niya ang kapatid nito. Napahawak siya sa dibdib. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo naman. Hindi ba magbabago yung isip mo? Hindi. Napatingin siya sa bintana, lumipas ang ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita siya ng pabulong. Sige. Saglit na napatingin si Jeremiah sa kanya at bahagyang ngumiti ang lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas at hindi nagtagal ay tumigil ang sasakyan sa harap ng napakalaking simbahan. Punong-puno yon ng mga sasakyan at bisita. Nang bumaba si Isabela mula sa kotse, ay parang gusto na niyang umatras. Napatingin siya sa sarili. Madumi ang damit niya at may bahid pa ng kalawang. Naku, hindi ata ako pwedeng pumasok. Hinarap siya ni Jeremiah. Tignan mo ako, mukha ba akong bride? Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Jeremiah. Hinawakan siya nito sa braso. Halika na. Hoy, sandali! Ngunit hinilan na siya nito papasok ng simbahan. Tahimik ang lahat ng nasa loob. Nasa harapan na ang bride na si Karen. Nakatayo sa altar sa napakagandang suot nitong puting gown. Ang mga bisita ay nakaupo at naghihintay. Ngunit biglang bumukas ang pinto ng simbahan, dahilan para mapalingon ang lahat. At doon nga ay pumasok si Jeremiah kasama ang isang babaeng gusgusin ang itsura. Nagsibulungan agad ang mga tao pero hindi yon pinansin ni Jeremiah. Dire-diretso siyang naglakad papunta sa altar na hila-hila si Isabela na nagpipigil sa hiya. Jeremiah, nakakahiya na. Shh! Manahimik ka lang dyan. Pagdating sa harap ng pari, ay napakunot ang noo nito. Jeremiah, ano ito? Huminga ng malalim si Jeremiah at pagkatapos ay diretsong nagsalita. Father, kasalin po ninyo kami. Halos mahulog sa kinatatayuan ang pari, kasabay ang mga napasinghap na mga bisita. Sa kabilang banda, parang nanigas si Karen sa kinatatayuan nito. Jeremiah, anong ibig sabihin nito? Saad ni Karen. Hindi siya pinansin ng lalaki. Tinignan lang nito ang pari. Simulan na po natin. Nabigla ang lahat, lalo na ang mga magulang ni Jeremiah na agad tumayo mula sa upuan. Jeremiah, ano ang ginagawa mo? Singhal ng ama ni Jeremiah. Sino ang babaeng yan? Sabat naman ng ina nito. Ngunit hindi sila pinansin ni Jeremiah na para bang wala siyang naririnig. Nakatitig lang siya sa pari. Habang si Isabela naman ay halos matunaw na sa hiya. Jeremiah, baka pwede nating pag-usapan to sa labas. Huli na. Ha? At parang eksena sa pelikula, sinimula ng pari ang seremonya. Halos walang makapaniwala. Para silang nanunood ng kakaibang palabas. Habang nanginginig si Isabela sa kaba, si Jeremiah naman ay kalmado lang.
Hanggang sa dumating ang pinakahuling tanong ng pari. Tinatanggap mo ba si Isabela bilang iyong asawa? Diretsong sumagot si Jeremiah. Yes, Father. Halos mapapikit si Isabela. Ikaw, Isabela. Napatingin siya sa lalaki. Naalala niya ang kapatid nito at ang kalagayan nito. Kaya huminga siya ng malalim bago sumagot. Opo, Father. Ipinapahayag ko na kayo ay mag-asawa na. Sabay-sabay na napasinghap ang mga tao. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagbago ang lahat. At doon ay biglang sumigaw si Karen. Jeremiah! Namumula sa galit ang mukha niya habang papalapit sa dalawa. Anong kahiyan pa itong pinagkagagawa mo, ha? Tinuro niya si Isabela. Sino yung babaeng yan? Napaatras si Isabela. Pasensya na po, pero hindi na siya pinatapos ni Karen. Pinahiya mo ako sa harap ng lahat! Sa likod ay naglalapitan na din ang mga magulang ni Jeremiah na galit ang kanilang mukha. Tinignan nila si Isabela mula ulo hanggang paa at halatang hinuhusgahan ito. Jeremiah? Sino ba ang babaeng ito? Tahimik lang si Jeremiah. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Isabela. Hindi na mahalaga kung sino siya. Napakunot ang noo ng lahat. Ang mahalaga, kasal na kami. Halos mawalan ng boses ang mga magulang nito. Ano? Wala na kayong magagawa. Sa kanya hinila si Isabela palabas ng simbahan. Halika na. Sandali! Habang sa loob ay nagkakagulo ang mga tao, kasabay ng pagsusumigaw pa din ni Karen. Samantalang sa labas, halos tumatakbo si Isabela habang hinihila ng lalaki. Pagdating sa kotse, ay sakalang siya nakabawi. Jeremiah! Baliw ka ba? Huminto ang lalaki at tumingin sa kanya at bahagya itong ngumiti. Hindi. Huminga siya ng malalim. Asawa na kita ngayon. Parang gustong mawalan ng malay ni Isabela. Hindi niya alam kung matatawa siya o iiyak. Dahil lang sa isang simpleng banggaan sa kalsada at ngayon may asawa na siya. Pagkatapos ng kaguluhan sa simbahan ay hindi na nagsalita si Isabela habang nasa loob sila ng kotse. Pakiramdam niya ay parang may bagyong dumaan sa buhay niya sa loob lamang ng ilang oras. Mula sa simpleng pangongolekta ng kalakal hanggang sa bigla siyang naging asawa ng isang lalaking hindi niya halos kilala. Tahimik lang siyang nakatingin sa labas ng bintana. Samantalang si Jeremiah ay kalmado lang sa pagmamaneho. Maya-maya ay pumasok na sila sa isang makipot na eskinita. Halos magdikit-dikit ang mga bahay na gawa sa kahoy at yero. Doon nagsimulang kumunot ang noo ni Jeremiah. Hindi naman kasi siya sanay sa ganitong lugar. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na bahay na kasinlaki lang iyon ng isang garahe. Napakamot sa ulo si Isabela. Nandito na tayo. Tumingin siya kay Jeremiah. Pasensya na, maliit lang tong bahay namin. Hindi nagsalita si Jeremiah. Tahimik lang itong bumaba ng sasakyan na lalong nagpahiya sa damdamin ni Isabela. Nang buksan niya ang pintong kahoy, ay agad niyang napansin ang kalat sa loob. May mga lumang karton pa sa isang sulok at ilang mga gamit na nakapatong lang sa kung saan-saan. At may isang maliit na lamesa sa gitna ng bahay. Napangiwi si Isabela. Nako, teka, ang gulo. Haharangan sana niya ang pinto. Sandali lang, aayusin ko muna. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Jeremiah. Dire-diretso itong pumasok sa loob. Natulala ang dalaga. Hoy, sandali! Sa loob ng bahay ay may batang lalaki na nakaupo sa sahig at naglalaro ng lumang sasakyan na laruan. Pagkakita pa lang nito kay Isabela ay agad itong tumakbo. Ate! Mahigpit siyang niyakap nito kaya napangiti si Isabela.
kamusta ka na? Napatingin ng bata kay Jeremiah at nanlaki ang mata nito. Sino yan, ate? Masigla ang boses nito na halos hindi mo iisiping may sakit ang bata. Ngumiti si Jeremiah. Lumapit siya at inilapag sa mesa ang dalang mga pagkain. Pasalubong. Agad naman na lumapit si Miko. Wow! Hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa at agad na nilantakan ang mga pagkain. Napakamot si Isabela sa ulo sa hiya. Pasensya ka na, lagi kasing gutom yan eh. Hindi yan pinansin ni Jeremiah at tahimik lang siyang nakatingin sa bata. Ang sarap! Punong-puno ang bibig nito habang kumakain at pagkatapos ay muli nitong tinignan si Jeremiah. Kuya, ano pong pangalan mo? Magbubukas na sana ng bibig si Jeremiah nang putulin siya ni Isabela. Ako ang... Siya ang tutulong sa pagpapagamot mo, Miko. Napalingon si Jeremiah sa kanya, tahimik lang ito. Samantalang si Miko ay napangiti. Talaga po? Tumango-tango si Isabela at ganun din si Miko, na parang normal lang sa kanya ang narinig. Salamat po, kuya! Napatingin si Jeremiah sa bata sa kabahagyang ngumiti. Pagkatapos ay umupo siya sa lumang silya. Saglit siyang tumingin-tingin sa paligid. Simple at halos walang kagamit-gamit ang bahay ng magkapatid. Nasaan ang mga magulang niyo? Natigilan si Isabela at napayuko siya habang inaayos ang mga karton. Wala na sila. Paano nangyari? Napahinto si Isabela sa ginagawa at sandali siyang nag-isip bago sumagot. Matagal na yon. Tipid niyang sagot at wala na siyang idinagdag. Halatang ayaw na niyang pag-usapan ang ganong topic kaya hindi na din nagpumilit pa si Jeremiah. Sa kabilang banda, tapos na ang kumain si Miko at nakatingin na ulit kay Jeremiah. Kuya, may kotse ka? Bahagyang natawa ang binata. Oo. Gusto mo bang makita? Nanlaki ang mata ng bata. Wow! Astig! Napangiti si Jeremiah. Hindi niya napigilan ang sarili na haplusin ang ulo nito. Magpapacheck up tayo. Napatingin si Isabela sa kanya. Ngayon na ba? Tumango si Jeremiah at hindi na tumutol pa si Isabela. Makalipas ang ilang minuto ay muli silang sumakay sa sasakyan. Masaya si Miko habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang laki ng mga gusali! Napangiti si Isabela habang pinapanood ang kapatid. Halatang bihira lang itong makalabas. Pagdating sa ospital ay agad silang tinanggap at hindi na kinailangan ni Jeremiah na maghintay sa mahabang pila. Isang tawag lang nito sa kakilala ay agad silang inassist ng doktor. Matagal na sinuri si Miko. Tahimik lang na nakaupo si Isabela habang kinakabahan. Samantalang si Jeremiah ay nakatayo sa gilid. Pagkatapos ng pagsusuri ay lumabas ang doktor. Kailangan natin ng ilang test. Saad ng doktor. Kinabahan naman si Isabela. Delikado po ba? Mas mabuting maagapan agad. Gawin niyo lahat ng kailangan. Tumango naman ang doktor. Pagkatapos ng check-up ay lumabas sila ng ospital. Pagod si Miko pero masaya pa din. Ate, gutom na ako. Napangiti naman si Jeremiah. Siyempre kakain tayo. Nanlaki ang mata ni Isabela at hindi nagtagal ay nasa loob na sila ng isang restaurant. Sarap nito! Masayang sambit ni Miko na halatang ini-enjoy ang pagkain. Napangiti si Jeremiah habang pinapanood ang bata. Pagkatapos kumain, ay dinala pa niya si Miko sa isang tindahan ng damit. Nanlaki ang mata ng bata sa dami ng laruan. Samantalang si Isabela ay natutulala sa dami ng binili ni Jeremiah kay Miko. Jeremiah, sobra na ata to.
Ngunit umiling lang siya. Hayaan mo na siya. Pinili din nila ng ilang bagong damit ang bata. Masayang masaya si Miko at pag uwi nila sa bahay ay pagod na ito. Nakatulog agad habang yakap ang bago niyang mga laruan. Tahimik na ang loob ng bahay. Nakatayo si Isabela sa may pintuan, habang si Jeremiah ay nakatingin sa natutulog na bata. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita si Isabela sa mahinang boses. Maraming salamat. Napalingon si Jeremiah sa kanya. Pasensya na din kung nasungitan kita kanina. Napakamot siya sa ulo. Hindi kasi ako sanay na may tumutulong sa amin. Tahimik lang si Jeremiah at tumingin-tingin ulit sa bawat sulok ng bahay. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Isabela. Asawa na kita. Natigilan si Isabela. At responsibilidad ko na kayo. Hindi niya alam kung anong isasagot. Para kay Isabela, parang napakalayo ng kanilang mundo. Siya na isang babaeng nagtutulak lang ng kariton, habang si Jeremiah ay isang lalaking galing sa mayamang pamilya. Pero sa kabila ng lahat, ngayon ay mag-asawa na sila. Napabuntong hininga ang dalaga. Ewan ko sa'yo. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan niya, may kakaibang pakiramdam na nabuo sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit. At sa mga susunod na araw ay lalo pang magbabago ang buhay nilang dalawang magkapatid. Gabi na nang makauwi si Jeremiah sa mansyon ng kanilang pamilya. Pagod na pagod ito. Hindi lang sa buong araw na nangyari, kundi sa gulong sinimulan niya mismo. Huminto ang kotse sa garahe at mabagal siyang bumaba saka dumiretso sa pintuan ng mansyon. Pagpasok niya pa lang ay ramdam niya ang kakaibang katahimikan sa loob. Parang may naghihintay sa kanya at hindi siya nagkamali. Nakaupo sa sofa si Karen. Magulo ang buhok nito, namumula ang mga mata at may hawak itong baso ng alak. Halatang kagagaling lang sa iyak at mukhang nakainom na din ng marami. Hindi na nagulat si Jeremiah, para bang inaasahan na niya ito. Hindi siya nagsalita. Dumaan lang siya sa harap nito at naglakad papunta sa hagdan. Ngunit bago pa siya makarating doon, biglang nagsalita si Karen. Jeremiah! Huminto siya sandali pero hindi siya lumingon. Narinig niya ang kalansing ng baso nang ilapag-iyo ni Karen sa mesa. Mabagal itong tumayo na halos pasuray-suray na. Hihintayin mo pa ba akong magmukhang mas kawawa bago mo ako kausapin? Doon lang bahagyang napabuntong hininga si Jeremiah. Pagod na siyang makipagtalo at mabagal siyang lumingon kay Karen. Nakatitig si Karen sa kanya at punong-puno ng sakit ang mga mata nito. Ano bang mali sa akin? Ha? Tahimik lang si Jeremiah. Lumapit pa si Karen ng ilang hakbang. Sabihin mo nga sa akin. Nanginginig ang boses nito. Hindi ba ako maganda, ha? Hindi pa ba ako sapat? Walang emosyon ang mukha ni Jeremiah. Para bang nakikinig lang siya sa isang kwento. Jeremiah, ilang taon na kitang hinintay. Napatawa si Karen, pero halatang pilit lang yon. Ilang taon kong tiniis ang pagiging malamig mo sa akin. Napabuntong hininga si Jeremiah. Karen, lasing ka lang. Parang sinampal ang babae sa sinabi nito. Huwag mong baguhin ang usapan. Napahawak na ito sa mesa para hindi matumba. Sagutin mo ako! Ngunit kalmado pa din si Jeremiah. Umuwi ka na. Nanlaki ang mata ni Karen. Ano? Yan lang ang sasabihin mo? Matapos mo akong iwan sa simbahan? Magpahinga ka.
Mabagal na siyang lumingon at nagsimulang umakyat sa hagdan. Parang wala siyang pakialam sa galit at sakit na nararamdaman ng babae sa likod nito. At bago siya tuluyang makalayo, sumigaw pa muli si Karen. Hindi ako papayag! Huminto sandali si Jeremiah. Narinig mo ba ako? Namumula na ang mukha ni Karen sa galit. Hindi ako papayag na mapunta ka sa iba at sa babaeng yun pa talaga? Hindi na lumingon pa si Jeremiah at para bang wala siyang narinig. Nagpatuloy lang siya sa pag-akyat habang si Karen ay nanginginig sa galit sa ibaba. Maya-maya ay tumawa ito. Isang mapait na tawa. Akala mo tapos na to? Hindi ako makakapayag. Mahina pero matalim ang boses nito. Tahimik siyang umalis sakay ng kanyang sasakyan. Hindi pa tapos ang galit niya. Hindi siya papayag na maagaw sa kanya si Jeremiah kahit sino pa ang makalaban nito. At ayon ang simula pa lang ng mas malaking gulo. Sa kabilang dulo ng pasilyo, bahagyang nakaawang ang pinto ng silid ng mga magulang ni Jeremiah. Tahimik lang silang nakikinig at nakasilip sa siwang ng pinto. Narinig nila ang mga banta ni Karen. Napabuntong hininga na lang ang ama ni Jeremiah. Isinara na niya ang pinto at umupo sa gilid ng kama. Samantalang ang ina ni Jeremiah ay napapikit na lang habang nakahawak sa noo. Hindi ko talaga gusto ang babaeng yan sa simula pa lang. Mahina ang boses nito. Tumango naman ang asawa niya. Pero wala tayong magagawa. Napabuntong hininga siya. Malaki ang utang na loob natin sa mga magulang niya. Natahimik sandali ang babae. Pagkatapos ay nagsalita ito. Pero hindi si Karen ang pinakasalan ng anak mo. Napatingin ang matandang lalaki sa kanya. May asawa na si Jeremiah. Dagdag ng ina ni Jeremiah. Hindi naman natin kilala. Tugon naman ng matandang lalaki. Napapikit ang ina ni Jeremiah. Mas gugustuhin ko pa yon kaysa naman kay Karen. Napabuntong hininga na lang ang ama ni Jeremiah. Sa kabilang banda, nasa kwarto na si Jeremiah. Tinanggal niya ang suot na coat at ibinagsak yon sa kama. Napaupo siya sa gilid ng kama at napasa po sa noo. Sa buong araw, nararamdaman na niya ang pagod at naalala niya ang maliit na bahay ni Isabela at ang batang si Miko. Ang paraan ng pagtingin sa kanya ng babae ay parang hindi siya mapagkakatiwalaan. Bahagya siyang napangiti. Isang kakaibang araw at desisyon na hindi niya pinag-isipan ng matagal. Ngunit hindi niya ito pinagsisisihan. Dahan-dahang bumangon si Isabela kinabukasan. Ayaw niyang gambalain ang humihilik pang kapatid na si Miko. Kailangan niyang maagang gumising para makapangolekta na ng kalakal. Ngunit bago pa siya tuluyang makatayo, napakunot ang kanyang noo. Sino naman kaya ang kumakatok ng ganito kaaga? Lumapit siya sa pinto. Pagbukas niya, halos mapaatras siya sa gulat. Sa labas ay may 5 lalaking nakaitim na suit. Natigilan si Isabela. Ha? Tinignan niya ang mga ito mula ulo hanggang paa. Maliho ata kayo ng bahay. Ngunit yumuko ng bahagya ang isa sa mga lalaki at magalang na nagsalita. Magandang umaga po, Ma'am Isabela. Lalong kumunot ang noo niya. Ma'am? Hindi na siya nakapagtanong pa dahil bigla na lang nagsipasukan sa bahay ang mga lalaki. Nanlaki ang mata nito. Hoy! Hoy! Ano yan? Agad nilang sinimulang tipunin ang ilang gamit nila. Ang iba ay inilagay sa malaking bag at ang iba naman ay inilalabas sa sasakyang nakaparada sa labas. Napahawak si Isabela sa ulo. Sandali lang! Hinablot niya ang braso ng isa sa mga lalaki.
Ano bang ginagawa niyo sa bahay namin? Huminto ang lalaki na magalang pa din ang mukha nito. Utos po ni Sir Jeremiah. Natigilan siya. Ha? Lilipat na po kayo sa mas maayos na bahay. Hindi agad nakapagsalita si Isabela. Inihanda na po ni Sir ang lahat. Napakurap si Isabela. Pakisuyo na lang po na mag-ayos na kayo ng kapatid niyo. Halos mapangiwi si Isabela. Hindi naman namin kailangan yan. Ngunit yumuko lang ulit ang lalaki. Pasensya na po. Utos po yun. Napabuntong hininga na lang si Isabela at sa likod niya ay nagising na si Miko na nagkakamot pa sa ulo. Ate, bakit may mga lalaki sa bahay? Napatingin si Isabela sa kapatid. Lilipat na daw tayo ng bahay. Nanlaki ang mata ng bata. Talaga po? Ay, oo. Wala na din naman siyang magagawa at makalipas ang ilang minuto ay nag-ayos na silang magkapatid. Paglabas nila ng bahay, doon na nagsimulang magsulputan ang kanilang mga kapitbahay, mga tsismosa ng iskinita. Lumapit ang isa sa mga kapitbahay nila na nakakunot ang noo pero may halong inggit sa mata. Hoy, Isabela, anong nangyayari dito? Sumunod naman ang isa pa. Wow, Isabela! Mayaman ka na! Tinignan pa nito ang sasakyan. Napakamot naman si Isabela sa ulo. Hindi naman. May sugar daddy ka no? Nagtawanan ang ilan. Napangiwi si Isabela. Hoy, tigilan niyo nga ako. Hindi nagtagal ay sumakay na sila sa sasakyan. Habang papalayo ang kotse, nakatingin pa din sa kanila ang mga kapitbahay. Makalipas ang kalahating oras, pumasok ang sasakyan sa subdivision. Halos hindi makapaniwala si Isabela sa nakikita. Malalaking bahay, malinis ang kalsada at tahimik ang paligid. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang modernong bahay. Nanlaki din ang mata ni Miko. Ate, dito ba tayo titira? Halos hindi makasagot si Isabela. Pagbaba nila ng sasakyan ay agad niyang napansin na may taong nakatayo sa harap ng bahay. Lumapit ito sa kanila at nang makita siya ng bata ay malawak itong ngumiti. Kuya Jeremiah! Agad siyang tumakbo papunta rito. Bahagyang natawa si Jeremiah habang hinahaplos ang ulo ng bata. Kamusta ka? Ang laki ng bahay, kuya! Napangiti ang lalaki. Tumango ng mabilis si Miko. Opo! Hindi na ito nakapag-antay at agad itong tumakbo papasok ng bahay. Ate! Ang ganda sa loob! Napailing na lang si Isabela. Pagkatapos ay hinarap niya si Jeremiah. Jeremiah, medyo seryoso ang mukha nito. Hindi mo naman kailangang gawin to. Tinignan siya ng lalaki. Sobra na to. Saglit na natahimik si Jeremiah at pagkatapos ay tumingin siya sa loob ng bahay kung saan nandoon si Miko. Naririnig nila ang masayang boses ng bata. Ate, may ref tayo! Napangiti si Jeremiah. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Isabela. Mas makakabuti kay Miko ang malinis at maayos na bahay. Pero... At saka, asawa na kita, right? Nanlaki ang mata ni Isabela at pagkatapos sabihin yon ay tumalikod na si Jeremiah. May trabaho pa ako. Naglakad na ito papunta sa sasakyan. Hindi na siya nakapagsalita pa. Bago sumakay ang lalaki, ay muli itong nagsalita. May pagkain at gamot na din dyan para kay Miko. Tumango lang si Isabela at saka umalis na ang kotse. Naiwan siyang nakatayo sa harap ng bahay na halos hindi pa din siya makapaniwala sa lahat. Mula sa maliit nilang bahay sa iskinita, ngayon ay nasa isang malaking bahay na sila.
Sa loob ay narinig niya ang boses ni Miko. "Ate!" Pumasok na siya sa bahay. Pagdating sa sala, ay nakita niya ang kapatid na tuwang-tuwa. "Ang ganda dito, ate!" Napangiti naman si Isabela. Nang mapag-isa na siya, napahawak siya sa dibdib. Ano ba to? Ramdam niya ang kakaibang kaba sa puso niya nang maalala ang sinabi ni Jeremiah. Asawa na kita. Napailing ito. Hindi pwede. Pinisil-pisil niya ang pisngi nito. "Huwag ka nga kiligin!" Bulong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng pagpipigil niya, may ngiti pa ding sumilip sa kanyang labi. At hindi niya namalayang unti-unti nang nagbabago ang nararamdaman niya para sa lalaking bigla na lang dumating sa kanilang buhay. Isang kilalang abogado, at kung pagmamasdan, hindi lang katalinuhan ang kapansin-pansin sa kanya, kundi pati ang natural niyang kagwapuhan. Siya si Arthur, ngunit sa mga sandaling yon ay seryoso ang kanyang muka. May hawak siyang lumang larawan ng 2 bata, isang batang babae at batang lalaki, at sa likod ng larawan ay may nakasulat na pangalan. Mabagal na napabuntong hininga si Arthur. Nasaan na kaya kayo ngayon? Bulong niya sa sarili. Nasa harap niya ang nakalatag na ilang dokumento tungkol sa isang malaking mana. Lahat ng iyon ay nakapangalan sa iisang tao at ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Ilang taon na din simula nang ipagkatiwala sa kanya ng mga magulang nito ang mga dokumentong yon. Naalala pa niya ang araw na yon, ilang taon na ang nakakaraan. Sa isang private na kwarto sa ospital, mahina na ang kalagayan ng ama ni Isabela. Nakahiga ito sa kama habang kausap si Arthur. Arthur, mahihilingan na sana ako. Tahimik lang na nakikinig si Arthur. Ano po yun? Huminga ng mabigat ang matandang lalaki. Kapag nawala na kami ng asawa ko. Napatingin ito sa kisame bago nagpatuloy. Hanapin mo ang anak ko. Napakunot ang noo ni Arthur. Siya pa din ang tagapagmana ng lahat at sa iyo ko ay pagkakatiwala ang mana niya. Tinignan siya ng matanda sa mata. Hanggat hindi mo siya nahanap, huwag mong ipapaalam kahit kanino. Matagal bago sumagot si Arthur at pagkatapos ay tumango ito. Ako po ang bahala. Makakaasa kayo sa akin, sir. At mula noon, sinimulan na niyang hanapin ang magkapatid. Ngunit hindi yon naging madali. Lumipas ang mga taon, ngunit parang naglaho na lang sa hangin ang 2 bata. Hanggang sa kasalukuyan, sa opisina niya ngayon, muli niyang tinitigan ang larawan. At maya-maya ay may kumatok sa pinto at pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang mga ilang papeles. "Sir Arthur, ito na po ang mga report na pinapahanap niyo." Inilapag nito ang folder sa mesa. Binuksan yon ni Arthur. Nakasaad doon ang mga listahan ng mga lumang address at pangalan na posibleng konektado sa pamilya Cartel. Ngunit karamihan ay walang malinaw na sagot, kaya napabuntong hininga na lang ito. May bago ba? Umiling ang sekretarya at saglit siyang natahimik. "Pero may isang impormasyon po." Napatingin si Arthur sa sekretarya. "May nagsabi po na may ibang babaeng nagngangalang Isabela Cartel na dati daw nakatira sa isang iskinita sa lungsod." Dagdag nito. Biglang naging seryoso ang mukha ni Arthur. Sigurado? "Hindi pa po kumpirmado, sir. Pero ayon sa impormasyon, may kasama daw itong batang lalaki na may sakit." Unti-unting tumayo si Arthur. Saan ang lugar na yun? Sinabi ng sekretarya ang pangalan ng iskinita. Hindi niya alam kung tama ang impormasyong iyon, pero sapat na yon para magkaroon siya ng pag-asa. Tinignan niya ulit
ang larawan sa mesa. Panahon na para makita ko kayo. Samantala, hindi alam ni Isabela na may isang tao na matagal na siyang hinahanap. Isang lalaking hawak ang lihim ng kanyang nakaraan. At kapag nagtagpo ang kanilang landas, malalaman ni Isabela ang katotohanang isa siyang tagapagmana. Huminto ang kotse ni Jeremiah sa harap ng bahay na binigay niya sa magkapatid. Saglit siyang nanatili sa loob ng kotse at hindi niya din alam kung bakit siya napunta doon. Balak niya lang sanang silipin kung maayos ba ang kalagayan ng magkapatid. Pero sa totoo lang, may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya na para bang gusto lang niyang makita kung ayos ba si Isabela. Napailing siya sa sariling isip. Ano ba to? Pagkatapos ay bumaba siya ng kotse. Lumapit siya sa pintuan at kumatok ng marahan. Walang sumagot kaya bahagyang napakunot ang kanyang noo. Nakaabang pa sana siyang kumatok ulit nang biglang bumukas ng kusa ang pinto. At doon niya nakita si Isabela na nakasuot lang ng pambahay. May bahid pa ng harina ang pisngi nito at may hawak na sandok na halatang nagluluto. Natigilan si Jeremiah at hindi niya inaasahan ang itsura nito. Malayo sa madungis at mataray na babaeng nakita niya noong una silang magkita sa kalsada. At sa mga sandaling yon, parang ibang tao si Isabela. Mas maaliwalas at magaan tignan. Napakurap ito. Samantalang si Isabela ay nagulat din nang makita siya. Jeremiah? Saglit siyang natigilan bago makabawi. Pasok ka. May mga laruan na nakakalat sa sahig at napansin niyang tahimik ang bahay. Nasaan si Miko? Napatingin sa Isabela sa isang kwarto. Ayun, tulog na. Bahagya siyang ngumiti. Maghapon kasing naglaro. Napatingin si Jeremiah sa oras. Maaga pa para matulog ang bata pero mukhang napagod nga ito. Mabilis na bumalik si Isabela sa pagluluto. Sandali lang. Tahimik lang na nakatayo si Jeremiah sa sala. Hindi niya alam kung uupo ba siya o aalis na lang. Sa totoo lang, hindi niya din alam kung bakit siya naiilang. Maya-maya ay lumabas si Isabela mula sa kusina. Kumain ka na ba? Napatingin siya sa babae at saglit siyang nag-isip bago sumagot. Hindi pa. Sakto, paluto na tong ulam. Kumain ka na muna. Pagkatapos ay ngumiti ito. Napailing si Jeremiah. Hindi na. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, inunahan na siya ni Isabela. Jeremiah, napatingin siya kay Isabela at medyo seryoso ang mukha nito. Mag-asawa naman tayo. Natigilan siya. Hindi ka na bisita dito. Napakamot si Jeremiah sa batok. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Parang na-reverse card siya ni Isabela dahil kada may ibibigay siya dito at tatanggihan ni Isabela ay ayon palagi ang isasagot nito. Kaya umupo ka na. Wala na siyang nagawa. Tahimik siyang umupo sa lamesa habang si Isabela naman ay bumalik sa kusina para maghain. Mula sa lamesa ay pinagmamasdan niya ito na abala sa pag-aayos ng mga plato. Paminsan-minsan ay napupunta ang hibla ng buhok nito sa muka at inaayos lang ni Isabela yon gamit ang likod ng kamay nito. Lalo tuloy niyang naramdaman ang kakaibang pakiramdam sa dibdib nito. Maya-maya ay lumapit si Isabela na may dala ng pagkain. Inilapag niya yon sa mesa. Kain na habang mainit-init pa. Kumuha siya ng sandok para sana magsalin. Pero sa parehong sandali ay hahawak din si Jeremiah para kunin ang sandok. Kaya sabay nilang nahawakan ito. Dahilan para matigilan silang dalawa at magkatitigan. Halos ilang segundo ding walang nagsalita.
Ramdam ni Isabela ang init ng kamay ni Jeremiah sa kamay niya na parang may kuryenteng dumaloy sa katawan nito. Mabilis niyang binawi agad ang kanyang kamay. Ay, payo ko ito. Ramdam niyang namumula ang pisngi nito. Ikaw nang munang mauna. Bahagyang napangiti si Jeremiah. Ngunit napansin niyang parang natataranta ang babae. Mabilis itong kumuha ng plato at hindi makatingin sa kanya. Mag-relax ka lang. Natigilan si Isabela at napatingin kay Jeremiah. Halata kasing natataranta ka eh. Mas lalo tuloy nahiya si Isabela. Hindi kaya kasi mainit. Oo. Napakamot siya sa ulo. Napangiti na lang si Jeremiah sa katahimik lang na kumain. Masarap. Napatingin si Isabela sa kanya. Talaga? Tumango-tango si Jeremiah. Sa kapalihim na napangiti si Isabela. Tahimik silang kumain. Paminsan-minsan ay nagkakatitigan sila at pareho ding mabilis na umiwas ng tingin. Hindi nila alam pero mas unti-unti nang nagiging komportable ang presensya ng isa't isa. Sa labas ng bahay, may isang kotseng nakaparada sa di kalayuan at ang nasa loob nito ay si Karen na mahigpit ang hawak sa manibela. Nakatanaw siya sa bahay nila Isabela at kanina pa siya nakasunod kay Jeremiah. At ngayon, nakikita niya sa bintana ang dalawang tao na sabay kumakain. Namumula sa galit ang mukha nito. Hindi ako papayag. Mahigpit niyang kinoyom ang kamao. Hindi ako papayag na maagaw ka sa akin. Walang kaalam-alam sina Jeremiah at Isabela. Napatuloy lang kumakain na parang normal lang na mag-asawa na may isang taong galit na nakamasid sa kanila sa dilim. At ang galit na iyon ni Karen ay malapit nang sumabog. Matapos ang hapunan, ay tahimik na inayos ni Isabela ang mga pinagkainan nila ni Jeremiah. Nakaupo lang sa sala si Jeremiah habang pinagmamasdan ang paligid ng bahay. Maya-maya ay lumapit si Isabela na may hawak ng 2 tasa ng kape. Kape. Inabot niya ang isa kay Jeremiah. Napatingin pa muna siya sa tasa bago ito kinuha. Salamat. Umupo si Isabela sa kabilang upuan. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Hanggang sa una nang nagsalita si Jeremiah. Kamusta si Miko kanina? Napatingin si Isabela sa pintuan ng kwarto kung saan natutulog ang kapatid. Masaya naman, hyper pa din. Bahagya siyang ngumiti. Hindi ko na nga halos mapapasok sa kwarto. Napangiti si Jeremiah. Hayaan mo na, bata kasi. Tumango-tango lang si Isabela. Sandali siyang natahimik bago muling nagsalita ang lalaki. Wala ba kayong ibang kamag-anak? Napatingin si Isabela sa tasa ng kape niya at parang may bumigat sa dibdib nito. Matagal siyang hindi nagsalita hanggang sa bumuntong hininga ito. Hindi ko din alam. Napakunot ang noo ni Jeremiah. Paano nangyari yun? Tahimik na tumitig si Isabela sa sahig. Parang nagbabalik sa alaala niya ang isang lumang kwento. Baby pa si Miko noon. Ako naman, mga 5 o 6 na taon. Bahagya siyang napangiti pero may lungkot sa mata nito. May yaya kami noon. Napatingin si Jeremiah sa kanya. Yaya? Tumango si Isabela. Hanggang isang gabi, dinala niya kami palayo. Napakunot ang noo ni Jeremiah. Bakit? Napailing-iling si Isabela. Hindi ko din alam. Napahigpit ang hawak niya sa tasa ng kape. Ang naalala kong sabi niya, kailangan daw naming umalis. Sandali siyang tumahimik. Tapos, ayun, hindi na kami nakabalik. Hindi ba kayo hinanap ng mga magulang niyo?
Bahagyang tumawa si Isabela, pero halatang mapait ang tawa niyang yun. Hindi ko alam. Sa isip ko noon, kung talagang mahal nila kami, dapat nahanap nila kami. Tahimik lang si Jeremiah at ramdam niya ang sakit sa boses ng babae. Kaya doon nagsimula. Napalingon siya sa lalaki. Doon ako nagsimulang magalit sa kanila. Iniisip ko, pinabayaan nila kami. Tahimik lang na nakikinig si Jeremiah. Hindi niya agad sinabi ang nasa isip nito. Sa halip ay marahan siyang nagsalita. Pero paano kung hinahanap nila kayo? Napatingin si Isabela sa kanya. Paano kung hindi lang talaga nila kayo makita? Natigilan si Isabela. Hindi niya yon naisip. Ang buong paniniwala niya ay pinabayaan lang sila. Pero ngayon, parang may ibang posibilidad. Tahimik siyang napayo ko. Hindi ko alam. Mahinang sambit nito. Matagal na din kasi. Sandaling katahimikan ang bumalot sa sala. Pagkatapos ay nagsalita si Jeremiah. Tutulungan kitang hanapin sila. Napatingin si Isabela sa kanya. Ha? Seryoso ang muka ng lalaki. Kung gusto mo. Natigilan siya. Hindi niya inaasahan ang sinabi nito. Kung buhay pa sila, hahanapin natin. Parang may kumurot sa puso ni Isabela. Hindi niya alam kung bakit, pero naantig siya sa sinabi ni Jeremiah. Unti-unti siyang napangiti. Salamat. Nagkatinginan silang dalawa at unti-unting lumambot ang mga tingin nila sa isa't isa at hindi nila namalayang unti-unti ding naglalapit ang kanilang mga muka. Halos ilang pulgada na lang ang kanilang pagitan. Dama na ni Isabela ang hininga ni Jeremiah at ganon din si Jeremiah. Dama ang init sa presensya ng babae. Magdidikit na ang kanilang mga labi nang biglang may narinig silang boses. Ate? Parang nabuhusan ng malamig na tubig ang dalawa. Mabilis na umatras si Isabela at agad na napalingon sa pintuan. Nakatayo doon si Miko, nakusot-kusot pa ang mga mata na halatang bagong gising. Ate, nauuhaw ako. Napakamot si Isabela sa ulo habang namumula ang pisngi. Teka, sandali. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa kusina para kumuha ng tubig. Habang si Jeremiah naman ay naiwan sa sala na napahawak sa noo at bahagya siyang napangiti. Pakiramdam ni Jeremiah ay parang may nagbago sa gabing iyon. Mahina namang napailing-iling si Isabela sa may kusina habang kumukuha ng tubig para sa kapatid. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. At kahit pilitin niyang kalimutan ang nangyari, alam niyang hindi na yon basta-basta mawawala sa kanyang isip. Mabagal na pinatakbo ni Arthur ang sasakyan habang sinusuri ang mga bahay sa paligid. Halatang lugar ng mga may kaya at hindi niya inaasahan na sa ganitong lugar niya posibleng matagpuan ang babaeng ilang taon na niyang hinahanap. Sa passenger seat ay nakalapag ang isang folder at sa loob nito ay ang mga dokumentong matagal niyang iningatan. Lalong-lalo na ang isang lumang larawan ng dalawang bata, si Isabela at Miko Cartel. Mahigpit niyang hinawakan ang manibela. Ilang taon na niyang hinahanap ang magkapatid. Ngunit kanina, sa dati nilang tinitirhan, may isang matandang babae ang nagsabi sa kanya ng mahalagang bagay. Lumipat na daw ang mga ito ilang araw na ang nakakaraan at may mayamang lalaki daw ang tumulong sa mga ito. At yon ang dahilan kung bakit nandoon siya ngayon. Unti-unting huminto ang sasakyan niya sa harap ng isang puting bahay at may bintanang nakabukas kung saan maririnig ang mahinang boses ng isang bata sa loob. Napabuntong hininga si Arthur. Sana, kayo na nga yan.
Dahan-dahan siyang bumaba ng kotse. Sa bawat hakbang papunta sa pintuan ng bahay ay mas lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Siguro ay dahil matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Kung tama nga ang impormasyon niya na nasa loob ng bahay na yon, ang babaeng tagapagmana ng lahat nang iniwan sa kanya ng mga magulang. Huminto siya sa harap ng pinto. Saglit siyang nag-alinlangan bago kumatok. Ilang segundo ang lumipas, saka siya muling kumatok. Maya-maya, narinig na niya ang mga yabag sa loob at dahan-dahang bumukas ang pinto. Doon ay lumabas si Isabela. May hawak itong tuwalya na parang kakagaling lang sa pag-aayos ng bahay. Saglit na nagkatitigan ang dalawa. Halos mapakurap si Arthur. Hindi man niya ito nakita noong bata pa, pero may kakaibang pagkakahawig sa mga larawan ng kanyang mga magulang na nakita niya noon. Samantala, si Isabela naman ay nagtatakang tumingin sa lalaking nasa harapan nito. Iyas po, magalang na ngumiti si Arthur. Magandang araw po. Bahagya siyang yumuko bilang pagbati. Ako si Arthur de los Reyes. Isa po akong abogado. Napakunot ang noo ni Isabela. Abogado? Tumango si Arthur. Pasensya na kung biglaan akong dumating. Tinignan niya ang babae sa mata. Naghahanap po kasi ako ng isang tao. Mas lalo pang naguluhan si Isabela. Sino po ang sadya niyo? Huminga ng malalim si Arthur. Kayo po ba si Isabela Cartel? Napakurap si Isabela. Ako nga po yon. Bahagyang nanlaki ang mata ni Arthur. Hindi niya inaasahan na ganon kadaling makumpirma ang pangalan. Mabilis niyang tinignan ang mukha ng babae at sa loob-loob niya, wala na siyang pagdududa. Ngunit kailangan pa din niyang makasigurado. Pasensya na po kung magtatanong pa ako. Mahinahon ang boses nito. May kapatid po ba kayong nagngangalang Miko? Lalong nanlaki ang mata ni Isabela. Opo. Napatingin siya sa loob ng bahay. Bakit po? Bahagyang ngumiti si Arthur. At sa mga sandaling yon, sigurado na siya. Pwede po ba akong pumasok sandali? Nag-alinlangan si Isabela. Hindi naman niya kilala ang lalaking nasa harapan nito, pero hindi din naman ito mukhang masamang tao. Mukha nga itong magalang at professional. Maya-maya ay tumango siya. Sige po. Umatras siya para makapasok si Arthur at tahimik namang pumasok ang lalaki sa loob ng bahay. Agad niyang napansin ang kaayusan ng paligid pero halatang bago pa lang sila doon. Sa sala ay may batang nakaupo sa sahig habang naglalaro ng robot na laruan. Pagkakita ni Miko kay Arthur, huminto ito. Ate, sino yan? Napangiti si Isabela. Bisita. Lumapit naman si Arthur sa bata at nang makita niya ito, wala na siyang pagdududa. Ngumiti siya ng bahagya. Ikaw ba si Miko? Tumango naman ang bata. Opo. Napabuntong hininga si Arthur sa loob-loob nito. Matagal niyang hinintay ang sandaling yon, ngunit hindi niya pa pwedeng sabihin agad ang lahat. Kailangan muna niyang makumpirma ng maayos ang kanilang pagkakakilanlan. Samantalang si Isabela ay naupo sa kabilang sofa. Ano po ba ang kailangan niyo sa amin? Huminga ng malalim si Arthur bago sumagot. May ilang bagay lang po akong gustong malaman tungkol sa pamilya niyo. Napakunot ang noo ni Isabela. Pamilya? Tumango ito. May naalala po ba kayong mga pangalan ng magulang niyo? Napaisip si Isabela. Matagal na din kasi. Ngunit may ilang alaala pa din siyang hindi nakakalimutan. Ang tatay ko, si Ricardo Cartel. Bahagyang nanlaki ang mata ni Arthur. Tama at eksakto. Tugma yun sa pangalan na nasa mga dokumento. Tahimik siyang tumango. At ang nanay niyo?
Elena Cartel. Hindi na napigilan ni Arthur ang sarili na mapangiti. Sa wakas, matapos ang napakaraming taon ng paghahanap, natagpuan na din niya ang taong ipinangako niyang hahanapin. Ngunit hindi pa din niya agad sinabi ang katotohanan. Sa halip ay mahinahon siyang tumingin kay Isabela. Salamat po. Nagulat si Isabela. Bakit kayo nagpapasalamat? Bahagyang ngumiti si Arthur. May mga mahalaga lang po akong kailangang kumpirmahin. Sa loob-loob ni Arthur, sigurado na siya na ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay ang tunay na tagapagmana ng lahat ng iniwan ng kanyang mga magulang. Matapos umalis ng bisitang abogado, ay napaupo si Isabela sa sofa. Malayo ang iniisip nito. Paulit-ulit niyang naaalala ang pagdating ng lalaking nagpakilalang abogado. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may kakaiba sa lalaking yon. Hindi ito mukhang may masamang balak. Sa halip, parang may hinahanap lang talaga. Siguro, si Jeremiah nga ang nagpadala sa kanya. Hindi niya namalayang napapangiti na ito. Bigla niya kasing naalala ang sinabi ng lalaki kagabi na tutulungan siya na mahanap ang mga magulang nito. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Parang may kung anong mainit na pakiramdam ang gumapang doon. Hindi niya inaasahan, natutuparin agad ni Jeremiah ang sinabi nito. Hindi pa nga lumilipas ang isang araw. Pailing siya at hindi niya alam kung matatawa ba siya o kikiligin. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang siya nakaramdam na may taong handang tumulong sa kanya. At ang taong yon ay ang lalaking pinakasalan niya nang hindi nito inaasahan. Napatingin siya sa pintuan ng bahay. Hindi niya namalayang hinihintay pala niyang muling bumalik si Jeremiah. Sa kabilang banda naman, pabalik-balik na naglalakad sa loob ng isang mamahaling condo unit si Karen. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa baso ng wine na galit ang itsura. Hindi ko matatanggap to! Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang eksenang nakita niya kagabi. Isabela! Parang may lason ang pagbigkas niya sa pangalan. Matagal na niyang kilala si Jeremiah at matagal na din niyang gustong mapasa kanya ang lalaki. Pero ngayon, may isang babaeng bigla na lang sumulpot. Isang babaeng galing sa wala at mukhang mahirap. Ngayon ay pinakasalan pa ni Jeremiah. Napabuntong hininga siya ng malalim. Hindi pwede to! Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas ng lungsod. Unti-unting nabubuo ang isang plano sa kanyang isip. Hindi siya papayag na basta na lang mawala sa kanya si Jeremiah. At kung may kailangan siyang gawin nito. Dahan-dahan siyang napangiti. Kung hindi kita makukuha, sisiguraduhin kong mawawala siya sa babaeng yun. Mahina niyang bulong. Halatang mahal na mahal ni Isabela ang batang nakita nito. At kung may isang bagay na siguradong makakasakit sa babae, yun ay ang kapatid nito. Umupo siya sa sofa at kinuha ang cellphone. May tinawagan siya. May ipapagawa ako sa'yo. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Parang nakikita niya na ang susunod na mangyayari. Si Isabela na umiiyak habang si Jeremiah ay galit na galit. Pero wala na silang magagawa dahil sa oras na hawak na niya ang kapatid ng babae, hawak na din niya ang kahinaan nito. Kapag nakuha niya ang bata, ipaalam niyo agad sa akin. Pagkababa ng tawag ay tumawa si Karen na puno ng kasamaan. Walang kaalam-alam si Isabela. Sa mga darating na araw, ang batang pinakamamahal nito ang siyang magiging dahilan ng pinakamalaking panganib sa kanilang buhay. Lumipas ang mga araw na halos hindi namamalayan ni Isabela. Sa mga panahong iyon ay palagi nang may bumibisita sa kanilang bahay. At habang tumatagal, unti-unti nang nagiging magaan ang pakikitungo nila sa isa't isa.
Hindi na lamang ito isang abogado sa paningin ni Isabela. Naging kaibigan niya na din ito. Sa tuwing dumarating si Arthur, laging unang natutuwa ay si Miko. "Kuya Arthur!" Tatayo agad ang bata mula sa paglalaro at tatakbo papunta sa lalaki. Minsan ay may dala itong pasalubong kaya mabilis ding napalapit ang bata sa kanya. Samantala si Isabela naman ay nakasanayan na ang presensya ng abogado. Madalas silang nagkakape sa sala habang nagkukwentuhan. Hanggang isang araw, dumating si Arthur na may dalang folder. Mukhang seryoso ang mukha nito at agad na napansin niyo ni Isabela. "May problema ba?" Umupo si Arthur sa sofa at inilapag ang folder sa mesa. Huminga siya ng malalim bago tumingin kay Isabela. May sasabihin ako sa iyong importante. Bahagyang kinabahan ang dalaga. "Ano yon?" Dahan-dahan niyang itinulak ang folder papunta sa babae. Tungkol sa pamilya mo. Napakunot ang noo ni Isabela at binuksan niya ang folder. Sa loob ay may mga dokumento at mga papeles na hindi niya maintindihan. Unti-unti siyang napatingin kay Arthur. "Ano to?" Seryoso ang mukha ng lalaki. Yan ang iniwan ng mga magulang mo. Natigilan si Isabela. "Iniwan?" Tumango-tango si Arthur. May mga negosyo sila. Kumpanya. Napakurap si Isabela. Hindi niya agad naintindihan. "Sandali, ano bang ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Arthur. Isabela, isa kang heredera. Tumingin siya ng diretso sa mata ng babae. Hindi naman makagalaw si Isabela at halos maging estatwa na sa kinaupuan. Ha? Napatingin siya sa mga dokumento. Ikaw ang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng mga magulang mo. Dagdag pa ni Arthur. Napahawak si Isabela sa noo nito. Parang bigla siyang nahilo. Hindi pwede to." Mahina pa siyang natawa. "Siguro, nagkakamali ka, di ba?" Umiling si Arthur at dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang litrato mula sa folder. Larawan niyo ng dalawang taong nakangiti. Isang lalaki at isang babae. Sila ang mga magulang mo. Napatingin si Isabela sa litrato. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, may kung anong kumirot sa kanyang puso. Parang may bahagi ng alaala niya ang biglang nagising. Sila. Unti-unting namuo ang luha sa mata nito. Patay na sila. Di ba? Tahimik na tumango si Arthur. Doon ay hindi na napigilan ni Isabela ang pagluha. Hindi niya inaasahan na kahit galit siya sa mga magulang nito, masakit pa din pala ang malaman na wala na sila. Lumapit si Miko sa ate niya. "Ate, bakit ka umiiyak?" Agad namang pinunasan ni Isabela ang luha nito. Wala to." Ngumiti siya sa kapatid pero halatang pilit yon. Ilang araw pagkatapos ng pag-uusap na yon, isinama sila ni Arthur sa isang sementeryo kung saan nandoon ang dalawang magkatabing puntod. Unti-unting lumapit si Isabela. Napahigpit ang hawak niya sa kamay ni Miko. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit, lungkot at pangungulila. Lahat ng yon ay parang sabay-sabay sa kanyang dibdib. Tahimik siyang lumuhod sa harap ng puntod. "Bakit?" Mahina niyang bulong. "Bakit hindi niyo kami nahanap?" Tumulo ang luha niya sa marmol. Samantala si Miko ay tahimik lang na nakatayo sa kanyang tabi. Hindi pa niya lubos na iintindihan ng lahat, pero alam niyang mahalaga ang sandaling yon para sa kanyang ate.
Ilang oras din silang nanatili doon hanggang sa nagpasya na silang umuwi. Pagdating sa bahay ay naupo sila ni Arthur sa sala. Sa mesa ay nakalatag ang mga dokumento ng negosyo ng kanyang mga magulang. Marami silang naiwang kumpanya. Pinakita niya ang mga papeles. Pero nang mawala kayo, unti-unting nalugi ang iba. Napatingin si Isabela sa mga dokumento. Kung gugustuhin mo, pwede nating buhayin ulit ang mga ito. Tahimik lang siyang nakikinig. Napakalaki ng sinasabi ni Arthur. Mga negosyo, kumpanya at responsibilidad. Hindi niya alam kung kaya niya yon. Pwede ba akong mag-isip muna? Ngumiti si Arthur. Siyempre. Tumango naman si Isabela. Sa loob-loob niya, may iba siyang iniisip. Kung may pagkakataon siyang magsimula ulit, gusto niyang mag-aral. Matagal na niyang pangarap yon. Pero habang nag-iisip siya, may biglang pumasok sa kanyang isip. Si Jeremiah. Napakunot ang kanyang noo. Wala pa itong alam sa mga nangyayari. Hindi niya pa ito nakakausap tungkol dito. Sa mga nakaraang araw kasi ay halos hindi ito bumibisita. Kung pupunta man, saglitan lang. Mukhang sobra itong abala. Napapuntong hininga si Isabela, hindi niya alam kung paano niya sasabihin dito ang lahat. Tahimik siyang napatingin sa pintuan ng bahay. Sa isip niya, sana ay dumating si Jeremiah. Dahil marami siyang gustong sabihin sa lalaki tungkol sa bagong natuklasan niya sa kanyang buhay. Kailan kaya siya ulit bibisita? Parang sinagot naman ng pagkakataon ang sinabi niya nang may nag-doorbell isang hapon. Napalingon siya sa pintuan at ganun din si Miko. Ate, may tao! Mabilis na pinunasan ni Isabela ang kamay niya sa tuwalya at lumabas ng kusina. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Jeremiah na napangiti nang makita siya. Pwede bang pumasok? Halos hindi maitago ni Isabela ang tuwa sa mukha nito. Oo naman. Umatras siya para makapasok ang lalaki. Pagpasok pa lang ni Jeremiah, ay agad siyang sinalubong ni Miko. Kuya Jeremiah! Tumakbo ang bata papunta sa kanya. Napangiti naman si Jeremiah habang ginugulo ang buhok nito. Mukhang masaya ka ngayon ah. Opo kuya, may bago kasi akong laruan. Ipinakita ng bata ang maliit niyang kotse. Doon ay napangiti si Jeremiah. Samantala si Isabela ay tahimik lang na nakatingin sa kanila. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang sasabihin nito. Pero bago pa siya makapagsalita, nauna nang nagsalita si Jeremiah. May sasabihin sana ako. Napatingin si Isabela rito. Ano yon? Parang nag-iisip pa si Jeremiah kung paano yon sasabihin. Pagkatapos ay tumingin ito kay Isabela. Gusto ka kasing makilala ng mga magulang ko. Halos mapakurap si Isabela. Ha? Tumango si Jeremiah. Simula kasi nung kinasal tayo. Bahagya siyang napakamot sa ulo. Hindi ka pa nila nakikilala. Napahawak si Isabela sa kanyang dibdib. Hindi niya inasahan yon. Sa totoo lang, naisip niya na baka ayaw ng pamilya ni Jeremiah sa kanya dahil sa paraan ng pagkakasal nila. Pero ngayon, gustong makilala siya ng mga magulang nito. Kung okay lang naman sa'yo, sumama kayo sa akin sa mansyon. Natigilan si Isabela saglit. Sa loob-loob niya, ay gusto sana niyang sabihin ang tungkol sa pagiging heredera nito. Pero tila naudlot ang lahat ng plano niya. Gayunpaman, hindi niya maitago ang saya. Ipapakilala siya ni Jeremiah bilang asawa. Unti-unti siyang napangiti. Sige. Maghanda ka na. Sa labas ng gate ay nakaparada na ang sasakyan ni Jeremiah. Nauna nang lumabas si Miko. Ako mauuna!
Tumakbo ang bata papunta sa kotse. Samantala sa loob ng bahay ay inaayos pa ni Isabela ang maliit nitong bag. "Sandali lang," sabi niya kay Jeremiah. Okay, I'll just make a call. Habang naghihintay ang lalaki sa sala na parehong busy, nasa labas ng bahay ay may lalaking nakamasid sa paligid. Nakatayo ito sa gilid ng kalsada at naghihintay. Nang makita nitong lumabas si Miko, agad itong lumapit at ngumiti sa bata. Ikaw ba si Miko? Napatingin ang bata sa kanya. "Opo, bakit po?" Ngumiti ang lalaki. Pinapasundo kasi kayo sa bahay ni Kuya Jeremiah. Nagulat si Miko. "Talaga po?" Tumango ang lalaki. Mauuna na daw tayo sa kanila. Halika na. Hindi na nagduda ang bata, lalo na't mabait ang itsura ng lalaki. At sa isang iglap, binuhat siya ng lalaki. Mabilis itong naglakad papunta sa isang sasakyang nakaparada sa kabilang kanto. Maya-maya ay lumabas na din sa wakas si Isabela at Jeremiah sa bahay. "Handa na ako." Pero pagdating nila sa harap ng bahay, agad na napakunot noo si Isabela. "Nasaan si Miko?" Napatingin si Jeremiah sa paligid. Hindi ba nauna siya? Nanlaki ang mata ni Isabela. "Oo, pero..." Mabilis siyang lumapit sa sasakyan at binuksan ang pinto. Pero wala doon ang bata. "Miko?" Napalingon siya sa paligid. "Miko!" Walang sumagot. Doon na biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Jeremiah! Wala si Miko!" Nanginginig na ang kanyang boses. Napatingin si Jeremiah sa paligid. Agad siyang naglakad papunta sa kalsada pero wala ding bakas ng bata. Bumalik siya kay Isabela na ngayon ay halatang nanginginig na ang babae. "Kanina lang, nandito siya." Unti-unti nang namumuo ang luha sa mata nito. "Jeremiah! Nasaan ang kapatid ko?" Napahawak siya sa braso ng lalaki. "Hanapin mo siya! Pakiusap!" Halos pabulong na pagsusumamo nito. Ngayon ay naramdaman ni Jeremiah ang bigat ng sitwasyon. Hindi yun simpleng pagkawala. Parang may mali. Mahigpit niyang hinawakan ang balikat ni Isabela. Hahanapin natin siya, okay? Biglang nagring ang cellphone ni Jeremiah. Pareho silang napatingin sa telepono. Mabigat ang pakiramdam ni Jeremiah habang dahan-dahan niya itong sinagot. Hello? At mula sa kabilang linya, isang malamig na boses ang sumagot. Kung gusto mong makita ulit ang bata, makinig kang mabuti. Biglang nanghina ang tuhod ni Isabela at doon ay tuluyan siyang nagpanik. Hindi na mapigilan ang pag-iyak ni Isabela habang nasa loob sila ng sasakyan ni Jeremiah. Mahigpit niyang yakap ang sarili niya habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga nangyari. Kanina lang magkakasama pa silang tatlo, masaya at handang umalis para sa isang simpleng pagbisita. Pero ngayon, wala na si Miko sa tabi nito. "Kasalanan ko!" Napatingin si Jeremiah sa kanya habang nagmamaneho. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Pero hindi niya mapakalma ang babae. "Kung hindi ko siya hinayaang mauna. Kung hindi ko siya hinayaang mauna. Jeremiah, paano kung may mangyari sa kanya?" Mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Jeremiah. Ayaw niyang isipin yon. Hindi pwede at hindi dapat. Mabilis niyang pinaandar ang kotse papunta sa kanilang mansyon. Ilang minuto lang, dumating sila. Pagkababa pa lang ni Isabela sa kotse, ay halos matumba siya sa panghihina. Pero agad siyang inalalayan ni Jeremiah. Dahan-dahan. Pagpasok nila sa loob ng mansyon,
Agad silang sinalubong ng ina ni Jeremiah. Halata sa mukha nito ang pag-aalala nang makita ang kalagayan ni Isabela. Namumugto ang mga mata nito at namumutla. Anong nangyari? Agad na napatingin si Jeremiah sa kanyang ina. Nawala si Miko. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang matandang babae. Diyos ko po! Napahawak siya sa dibdib nito. Paano nangyari yun? Lumapit siya kay Isabela at hinawakan ang kamay nito. Anak, kumalma ka muna. Pero tuloy-tuloy pa din ang pag-iyak ni Isabela. Hindi ko po alam. Kanina lang po, kasama namin siya. Hindi na niya maituloy ang sasabihin. Napaupo siya sa sofa habang umiiyak. Lumabas naman mula sa opisina ang ama ni Jeremiah. Napakunot ang noo nito nang makita ang eksena. Anong problema? Mabilis na lumapit si Jeremiah. Dad, kinidnap si Miko. Nag-iba agad ang ekspresyon ng ama ni Jeremiah. Sino ang may gawa? Napahigpit ang kamao ni Jeremiah. Hindi pa sigurado. Sandali siyang tumigil, pero may pumasok agad sa kanyang isip. Isang babaeng kayang gawin ang lahat para makuha ang gusto. Pero may hinala na ako. Tumango-tango ang ama nito. Gagamitin ko ang mga koneksyon ko. Agad itong kumuha ng cellphone at tumawag. Habang abala ang ama ni Jeremiah, ang ina naman nito ay nanatili sa tabi ni Isabela. Inabot niya ang isang baso ng tubig. Uminom ka muna, iha! Nanginginig ang kamay ni Isabela habang tinatanggap ang baso. Pasensya na po. Hindi ko po inaasahan na ganito ang unang pagkikita natin. Tumulo na naman ang luha nito. Sa ganitong sitwasyon pa. Dahan-dahang hinawakan ng ina ni Jeremiah ang kamay nito. Huwag mong isipin yon. Mahinahon ang boses nito. Mas mahalaga ngayon na mahanap natin ang kapatid mo. Bahagya niyang pinisil ang kamay ni Isabela. Magiging okay din ang lahat. Hindi man sigurado si Isabela, pero kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya sa sinabi ng matandang babae. Samantala, tahimik na nakatayo si Jeremiah sa gilid ng sala at halata ang galit sa mukha nito. Unti-unti niyang naalala ang mga sinabing kondisyon ng kumuha kay Miko. Napahigpit ang kamao nito. Karen. Napalingon sa kanya ang ama nito. Sino? Diretso siyang tumingin. Si Karen, ang nasa likod nito. Nanlaki ang mata ng ina nito. Sigurado ka ba dyan? Tumango si Jeremiah. Umigting ang panga nito. Ang sabi niya, ibabalik niya si Miko kung... Hindi niya agad nasabi ang kasunod at parang ayaw niyang bigkasin. Kung ano? Napapikit si Jeremiah. Kung makikipag-divorce ako kay Isabela at siyang papakasalan ko. Natigilan ang lahat. Biglang bumagsak na naman ang luha ni Isabela. Napahawak siya sa bibig nito. Napatingin siya kay Jeremiah. Punong-puno ng takot ang mga mata nito. Jeremiah, pakiusap. Hindi niya maituloy ang sasabihin, pero malinaw ang ibig niyang sabihin. Si Miko ang mahalaga. Mahigpit na pumikit si Jeremiah. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Buhay ng bata at ang babaeng unti-unti niyang pinapahalagahan. Pero agad niyang iminulat ang mata nito. Hindi ako papayag. Napatingin si Isabela sa kanya. Hindi kita iiwan. Diretso niyang sabi. At hindi ko din pababayaan si Miko. May iba pang paraan. Unti-unting napaluha si Isabela. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o aasa. Pero sa mga sandaling yun, nagtitiwala siya sa sinabi ng asawa. Samantala, habang abala ang lahat, tinawagan ni Isabela si Arthur
para ipaalam dito ang problema. Arthur! Nanginginig ang kanyang boses. Kinidnap nila si Miko! Biglang naging seryoso ang boses sa kabilang linya. Ano? Napapikit si Isabela habang umiiyak. Hindi ko alam kung nasaan siya. Huminga ng malalim si Arthur. Nasaan ka ngayon? Sinabi ni Isabela ang address kung nasaan siya at nang mamatay na ang tawag ay napahawak siya sa kanyang dibdib. Ngayon, 2 tao na ang handang tumulong sa kanya. Pero sa kabila nito, hindi pa din nawawala ang takot sa kanyang puso. Dahil bawat minutong lumilipas, hindi niya alam kung anong ginagawa nila sa kapatid nito. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang tensyon sa loob ng mansyon, ay biglang may humintong sasakyan sa labas. Bahagyang hinihingal at halatang nagmamadali si Arthur. Pagpasok pa lang niya ay agad niyang hinanap si Isabela. Isabela? Naputo lang sasabihin niya nang mapansin ang paligid at higit sa lahat, may ibang mga taong nandoon. Napatingin siya kay Jeremiah at ganun din ito sa kanya. 2 lalaking nagtatagisan ng tingin na parang sinusukat ang isa't isa. Samantala si Isabela ay agad na lumapit kay Arthur. Arthur! Bahagyang hinawakan niya ang braso nito. Salamat at dumating ka! Tumango naman si Arthur, pero hindi pa din nawawala ang tanong sa isip nito. Bakit nandito ka? Napatingin siya kay Jeremiah. At sino sila? Napahinga ng malalim si Isabela. Alam niyang darating ang sandaling ito pero hindi niya inaasahan na sa ganitong sitwasyon pa. Arthur, si Jeremiah, asawa ko siya. Parang tumigil ang oras para kay Arthur, nanlaki ang mata nito. Ano? Napatingin siya kay Jeremiah at pagkatapos ay bumalik kay Isabela. Kasal ka na? Samantala si Jeremiah naman ay napakunot ang noo. Teka, sandali. Napatingin siya kay Isabela. Kaibigan mo ba siya? Napapikit si Isabela sandali. Ipapaliwanag ko, pero huwag mo na ngayon. Napatingin siya sa kanilang dalawa. Pakiusap, unahin muna natin si Miko. Natahimik ang dalawang parehong puno ng tanong at pagdududa. Pero sa huli, pareho silang tumango. Dahil iisa lang ang mahalaga ngayon. Ang mailigtas si Miko. Naupo silang 3 sa sala, kasama ang mga magulang ni Jeremiah. Kung may kumuha sa bata, kailangan agad nating mag-file ng kaso. Napatingin si Jeremiah kay Arthur. Kidnapping to at hindi dapat pinapalampas. Pero agad sumabat sa Jeremiah. Hindi pa. Napatingin ang lahat sa kanya. Bakit? Agad tanong ni Arthur. Tumayo si Jeremiah. Naglakad siya ng ilang hakbang bago huminto. May kondisyon ang kumuha kay Miko. Napatingin si Arthur. Anong kondisyon? Napahigpit ang kamao ni Jeremiah. Gusto niyang makipag-divorce ako at pakasalan siya. Napakunot ang noo ni Arthur. Kung ganun, hindi tayo pwedeng basta umatake. Tahimik na nakinig ang lahat. Kailangan natin siyang palabasin. Napakunot ang noo ni Jeremiah. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang ngumiti si Arthur. Pakakagatin natin siya. Napatingin si Isabela sa kanya. Paano? Gusto niya ng divorce? Bahagya siyang napangisi. Pagbibigyan natin siya. Nanlaki ang mata ni Isabela. Ha? Napatingin siya kay Jeremiah. Nakaramdam siya ng kaba pero bago pa siya magsalita ulit, nauna na si Arthur. Peke, gagawa tayo ng peking divorce papers pero hindi totoong ipapasa. Unti-unting naintindihan ni Jeremiah ang plano. Ipapakita natin kay Karen na sumusunod ka sa kanya. Naglakad si Arthur palapit sa kanila. At kapag naniwala siya,
ibibigay niya na si Miko. Napahigpit ang kamao ni Jeremiah. Unti-unting sumang-ayon ang isip niya sa plano. At doon tayo gagalaw. Tumango si Arthur. Exactly. Tahimik lang na nakikinig si Isabela. Sa kabila ng plano, may kaba pa din sa kanyang puso. Pero alam niyang wala silang ibang choice. Maya-maya, biglang nagring ang cellphone ni Jeremiah. Lahat ay napatingin dito na mabigat ang pakiramdam. Hello? Nakapagdesisyon ka na ba? Napaigting ang panga ni Jeremiah. Anong gusto mo? Bahagyang tumawa si Karen. Simple lang naman. Iwan mo siya. Napatingin si Jeremiah kay Isabela saglit, pero bumalik agad ang tingin niya sa harap. At pakasalan mo ako. Pinipigilan ni Isabela ang sarili na umiyak. Paano ko malalaman na buhay si Miko? Sandaling natahimik si Karen. Pagkatapos ay may maririnig na mahinang boses sa kabilang linya. Kuya Jeremiah! Biglang napaiyak si Isabela. Miko! Pero hindi siya maririnig ng kapatid sa kabilang linya dahil agad inagaw ni Karen ang cellphone kay Miko. Buhay na buhay siya. Pero depende kung hanggang kailan. Napapikit si Jeremiah. Bigyan mo ako ng oras para sa divorce. Sandaling natahimik si Karen na parang nag-iisip. Isang linggo? Isang linggo lang ang ibibigay ko sa'yo. Napahigpit ang kamao ni Jeremiah. Gusto ko ng mga papeles. Bahagya siyang tumawa. At kapag nakuha ko yun, sandali siyang tumigil. Saka ko ibabalik ang bata. Pinatay na ni Karen ang tawag. Natahimik ang buong sala. Walang nagsalita hanggang sa si Arthur ang unang kumilos. May isang linggo pa tayo. Napatingin si Jeremiah sa kanya. Sapat na yun para ihanda ang lahat. Tumango-tango naman si Jeremiah na seryoso at determinado. Hindi siya mananalo. Napatingin siya kay Isabela. Ibabalik natin si Miko. Napaluhan na naman si Isabela. Pero sa pagkakataong yon, hindi na lang takot ang nararamdaman nito, kundi pag-asa. Dahil ngayon, hindi na siya nag-iisa at may dalawang lalaking handang ipaglaban ang kapatid nito. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang gabi para kay Isabela. Hindi siya pinababayaan sa loob ng mansyon. Laging nasa tabi niya si Jeremiah. Maging ang mga magulang nito ay naging maalaga sa kanya. Samantala, si Arthur ay pabalik-balik din sa mansyon sa tuwing may kailangang pag-usapan tungkol sa plano. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa din nawawala ang sakit sa dibdib ni Isabela. Lalo na tuwing may isip niya ang kapatid. Isang hapon, nakatayo siya sa balkonahe ng mansyon. Tahimik na nakatanaw sa malayo at unti-unting tumutulo ang luha sa mata nito. Miko, sana okay ka lang. Hindi na niya napigilan ang sarili. Napaupo siya sa sahig habang umiiyak at doon siya nadatnan ni Arthur na kaagad itong lumapit. Isabela. Umupo siya sa tabi ng babae. Okay ka lang ba? Napailing ang dalaga. Hindi ko na kaya. Paano kung may ginagawa na silang masama sa kanya? Hindi agad nakasagot si Arthur. Sa halip ay marahan niyang hinawakan ang balikat ng babae. Hindi mangyayari yun. Gagawin natin ang lahat para makuha siya. Pero hindi pa din kumakalma si Isabela. Natatakot ako. Napayo ko ito at sa sandaling yon, marahan siyang niyakap ni Arthur. Biglang may tumikhim at napalingon ang dalawa. Nakatayo na doon si Jeremiah sa pintuan. Agad na lumayo si Isabela kay Arthur. Jeremiah! Tumayo si Arthur
at bahagyang tumango. Kakausapin ko muna ang dad mo. At umalis na ito. Naiwan sina Isabela at Jeremiah. Sandaling katahimikan dahil napansin ni Isabela ang ekspresyon ni Jeremiah. Galit ka ba? Napabuntong hininga si Jeremiah. Hindi. Pero halata sa tono nito na hindi yon totoo. Lumapit siya kay Isabela. Nababahala lang ako sa'yo. Hindi na nagsalita si Isabela. Pero sa loob-loob nito, alam niyang nagsiselos si Jeremiah at hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang saya siyang naramdaman doon. Ibig sabihin, may pakialam ito sa kanya. Kinagabihan, unang pagkakataon na magtatabi sila sa iisang kama. Nakaupo si Isabela sa gilid ng kama habang hindi mapakali. Samantala si Jeremiah naman ay nakatayo sa tabi ng bintana at nakatanaw sa labas. Ilang sandali ang lumipas bago ito nagsalita. Isabela. Napatingin ito. Dahan-dahang lumapit si Jeremiah sa kanya at umupo sa tabi nito. Tahimik silang nagkatitigan. Parang may gustong sabihin ang bawat isa pero hindi nila alam kung paano sisimulan. Hanggang sa si Jeremiah ang naunang magsalita. Hindi ko gusto yon. Napakunot ang noo ng dalaga. Ang alin? Napabuntong hininga ang lalaki. Yung nakita ko kanina. Tumingin siya sa mga mata nito. Kayo ni Arthur. Sandaling natahimik si Isabela. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti. Nagsiselos ka ba? Hindi sumagot si Jeremiah. Sapat na ang katahimikan niya bilang sagot. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Isabela. Kaibigan ko lang siya. Wala nang higit pa doon. Napatingin si Jeremiah sa kanya at doon niya tuluyang naintindihan kung gaano kahalaga sa kanya ang babaeng nasa harapan nito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ni Isabela. Hindi ko akalaing mararamdaman ko to. Pero, totoo. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Isabela. Mahal kita, Isabela. Parang huminto saglit ang mundo ni Isabela at nanlaki ang mata nito. Hindi siya agad nakasagot, pero ang puso niya sumisigaw ng kasagutan. Dahan-dahan siyang napangiti. Mahal na din kita. Pabulong niyang sagot. Sa sandaling yon, wala nang pumigil kay Jeremiah. Marahan niyang inilapit ang mukha niya kay Isabela at tuluyan nang nagdikit ang kanilang mga labi. Humigpit ang hawak ni Jeremiah sa kanya. At si Isabela naman ay marahang sumagot sa halik ng asawa. Parang doon nila ibinuhos ang lahat ng takot, pag-aalala at pagmamahal. Pagkatapos ng halik, magkaharap pa rin sila at magkalapit. Kapag natapos ang lahat ng to, papakasalan ulit kita. Napaluha si Isabela sa nararamdamang saya. Seryoso ka? Tumango si Jeremiah. Sa pagkakataong yon, hindi na aksidente. Napangiti silang dalawa, pagkatapos ay biglang natahimik si Isabela at parang may naalala. Jeremiah. Napatingin siya sa lalaki. May sasabihin ako. Seryoso ang mukha nito. Isa akong heredera. Bahagyang nagulat si Jeremiah pero hindi yon nagtagal. Sa halip ay ngumiti lang ito. Yun lang? Napakunot ang noo ni Isabela. Hindi ka nagulat? Umiling si Jeremiah. What for? Alam mo, kahit ano pang estado mo sa buhay, hinawakan niya ang kamay ng babae. Wala akong pakialam. Tumingin siya sa mata nito. Mahal kita at gagawin ko ang lahat para mabawi si Miko.
Unti-unting napangiti si Isabela. Sa mga sandaling yon ay naramdaman niya na hindi siya nag-iisa, na may taong handang lumaban para sa kanya. At sa gabing yon, sa gitna ng lahat ng problema, nakahanap sila ng katahimikan sa piling ng isa't isa. Magkatabi at magkayakap na handang harapin ang susunod na laban ng magkasama. Dumating ang araw na pinakahihintay nila. Ang araw na muling makakasama ni Isabela ang kapatid nito. At ang araw na tuluyang magwawakas sa bangungot na dala ni Karen. Nakaupo si Isabela sa sala. Mahigpit ang hawak sa rosaryo na ibinigay sa kanya ng ina ni Jeremiah. Hindi siya mapakali at halos hindi siya makahinga sa kaba. Ibabalik ko siya ng buong buo. Unti-unting napaluha na naman si Isabela. Mag-iingat ka! Hindi na niya napigilan ang sarili at niyakap niya si Jeremiah ng mahigpit na parang ayaw nang pakawalan. Marahang hinaplos ni Jeremiah ang buhok nito. Babalik ako. Pangako. Dahan-dahan niya itong inilayo. Sa harap ng lahat, marahan niyang hinalikan si Isabela. Isang halik na puno ng pangako at nagsasabing, hindi ito ang katapusan. Ang ina niya ay bahagyang ngumiti kahit may luha sa mata nito. Mag-ingat ka, anak. Tumango si Jeremiah. Nakaabang na ang mga pulis. Saad naman ng ama nito. Siguraduhin mong hindi siya makakatakas. Tumango muli si Jeremiah, pagkatapos ay umalis na ito. Sa kabilang banda, isang lumang warehouse sa labas ng lungsod ang napiling tagpuan ni Karen. Tahimik at liblib, perpektong lugar para sa isang bitag. Nakatago sa iba't ibang sulok ang mga pulis na handang sumugod anumang oras. At sa gitna, naroon si Jeremiah mag-isa na hawak ang envelope na naglalaman ng pekeng divorce papers. Ilang minuto ang lumipas hanggang sa marinig niya ang tunog ng paparating na sasakyan. Huminto ito sa harap niya at bumaba si Karen na nakangiti na para bang wala siyang ginawang kasalanan. Alam kong pipiliin mo din ako. Mayabang ang kanyang boses. Dahan-dahang lumapit si Jeremiah na walang emosyon ang muka. Nasaan si Miko? Bahagyang ngumisi si Karen. Relax. Lumapit pa ito. Nandito lang siya. Napatingin si Jeremiah sa paligid pero walang bakas ng bata. Ipakita mo muna siya. Tumaas ang kilay ni Karen. First, iniabot niya ang kamay nito. Papers. Sandaling natahimik si Jeremiah. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inabot ang envelope at inilagay sa kamay ni Karen. Kinuha yun ni Karen at agad na binuksan. Isa-isa niyang sinilip ang laman hanggang sa makita ang pirma. At doon, humagalpak siya ng tawa na halos mabaliw. Sa wakas! Tumingin siya kay Jeremiah na punong-puno ng saya ang mga mata. Akin ka na! Akin ka na talaga! Mahigpit na napapikit si Jeremiah at pinipigilan ang galit. Nasaan si Miko? Napangiti si Karen at sumenya sa likod. Ilang segundo lang, may lumabas na lalaki at kasama na ang isang batang nakatali ang kamay. Si Miko. Kuya! Agad na kumawala ang bata at tumakbo papunta kay Jeremiah. Napaluhod si Jeremiah at sinalubong ito. Miko! Mahigpit niyang niyakap ang bata. Hindi makapaniwala na ligtas na ito. Sa malayo, hindi na nakapagpigil pa si Isabela na tumakbo papalapit kay Miko. Miko! Agad niyang niyakap ng mahigpit ang kapatid habang umiiyak. Salamat! Salamat sa Diyos! Paulit-ulit niyang bulong. Samantala, napakunot ang noo ni Karen at napatingin siya sa paligid. Anong...
Sunod-sunod na nagsilabasan ang mga pulis. Napalibutan na sila at handang humuli. Nanlaki ang mata ni Karen. Anong ibig sabihin nito? Napatingin siya kay Jeremiah. Traidor ka! Malamig na tumingin si Jeremiah sa kanya. Tapos na ang laro mo. Napaatras si Karen at nanginginig. Hindi pwede to! Sinubukan niyang tumakbo pero agad siyang pinigilan ng mga pulis. Wala na siyang nagawa nang pusasan ito. Habang kinakaladkad siya, nakatingin siya kay Jeremiah na punong-puno ng galit. Pagsisisihan mo to! Hindi pa tapos to! Sa kabilang banda, yakap-yakap pa din ni Isabela si Miko. Pero nang marinig niya yon, dahan-dahan siyang tumayo at humarap kay Karen. Tapos na. Napatingin si Karen sa kanya. At sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Hanggang sa tuluyan nang isinakay si Karen sa police mobile. Dahan-dahang lumapit si Jeremiah kina Isabela at Miko. Mahigpit silang nagyakapang tatlo. At matapos ang mahabang laban, nakahinga na din sila ng malaya. Ilang buwan ang lumipas matapos ang lahat, unti-unting bumalik sa normal ang buhay. Pero sa pagkakataong ito, mas totoo na. At gaya ng pangako ni Jeremiah, muli niyang pinakasalan si Isabela. Isabela, hindi man naging madali ang lahat ng pinagdaanan natin. Pero kung may isang bagay akong ipagpapasalamat. Tumingin siya sa mata ni Isabela. Yun na yang, makilala ka. Pangako ko na pipiliin kita araw-araw. Jeremiah, dumating ka sa buhay ko sa panahon na hindi ko inaasahan at sa gitna ng lahat ng sakit, ikaw ang naging pahinga ko. Napaluha na siya ng tuluyan. Mahal kita. Nagpalitan sila ng singsing at sa hudyat ng pari, marahan siyang hinalikan ni Jeremiah. Lumipas ang mga araw at nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay. Tinupad ni Isabela ang pangarap na matagal niyang ipinagliban. Nag-aral siya. Kasabay nito, unti-unti niyang binuhay muli ang mga negosyo ng kanyang mga magulang. Sa tulong ni Jeremiah, lalo itong naging maayos. Isang gabi, nasa balkonahe sila ng mansyon. Nakatayo si Isabela habang nakatanaw sa malayo. Lumapit si Jeremiah mula sa likod at marahan siyang niyakap. Pagod ka? Ngumiti si Isabela at sumandal sa dibdib nito. Hindi, masaya lang ako. Hinawakan ni Jeremiah ang kamay nito. Ako din. Naalala mo ba, nung unang beses na nagkita tayo? Napatawa si Jeremiah. Hindi ko akalaing hahantong tayo dito. Humarap si Isabela sa kanya at ngumiti. Ako din. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi ni Jeremiah. Pero masaya ako na nangyari ang lahat ng to. Nagkatinginan sila at marahan siyang hinalikan ng binata. Hindi nagtagal, napatawa si Isabela habang yakap siya nito. Bakit? Napailing si Isabela. Wala, masaya lang ako. Hinila siya ni Jeremiah palapit at mahigpit siyang niyakap. Natagpuan nila ang isa't isa. Araw-araw at habang buhay. Wakas.